welcome to another episode of The Market Maven. For this research, we are delving deeper into our inner molecular makeup, our genes, our DNA. Just how satisfied are we with the tiniest cells that make up our biological composition? Are we perfectly happy with the most minuscule particles that make us up, as originally and naturally formed and passed down to us by our parents, which they in turn got from our grandparents and so on? Or are there parts that make up our genetic code, which we hope we didn't inherit, or which we can improve for ourselves and perhaps our future descendants? These are some questions we asked our survey participants for this study. We tapped 36 people and asked what they thought. Just a reminder, 36 is a small sample size and could not be conclusive, but it is a sound sample size to get good indications of how people aged 16 to 34 years old in Metro Manila stand on the topic. 16 to 34 is the age range of our survey participants, teenagers and young adults. So this is the breakdown by gender and age. Collectively, we got a 7.68 out of 10 average score in their satisfaction level with their natural genetic makeup, particularly their physical attributes, mental aptitude, and health status. So we'll split the score substantiation presentation into two parts. First would be a closer take on the satisfaction of their natural genetic makeup, considering their physical attributes and mental aptitude. Then secondly, we'll take a closer look, separately, on their take as far as health is concerned. We'll see what they have to say. For the first part, when it comes to physical attributes and mental aptitude, here are the reasons for their satisfaction and dissatisfaction and what improvements could be on their wish list. Masaya na po ako sa meron po ako ngayon na natanggap ko galing kay Lord po talaga. Kasi be thankful na lang po kung ano yung meron tayo. Mas pangit lang din po kasi kung may mga gusto ka pang hilingin na hindi mo nakuha. Diba? Ganon. Kasi po, maganda na po yung okay ka na sa meron ka, komportable ka na din. Parang hindi mo na need ng ibang bagay na magpapasaya sa'yo. 10 out of 10. So, very happy. Wala na po kayong parang gustong i-improve or i-enhance. Wala naman po. I'm okay with what I have now. Yes. Okay. Tapos, sa physical appearance naman, lahat naman tayo hindi tayo perfecto. Hindi mo naman Yung kailangan height, ganun po. maging perfecto, di ba? Kung baga kung ano yung meron ka, kung ano yung binigay sa'yo, kayo na yun. Hindi mo Okay, naman kailangan magbago eh. Parang I learned to love myself. Dati parang mababa. Siguro dati mga sa 3, 4. Ganon? Pero ngayon, nag-grow ako as a person. And I learned to love myself. Kasi 7 ako. And I know my imperfection. Wala namang perfect ako. Kaya hindi sa 10. So 7. You accept your imperfections, kaya pero parang improvement na rin siya from before. Siguro 3 lang before, pero ngayon 7. Madami pa po pwedeng i-improve sa physical and like everything sa akin. And pero satisfied naman ako sa current state ko ngayon. So, Ma-enhance yung Hindi po kasi po healthy naman po ako. Wala na po akong hiling iba. Basta healthy po. basta healthy. 7 po? Okay, ba't nilang po nasabing 7? generally okay naman ako ngayon. Like, physically, okay naman yata. Ako sa itsura ko. I mean, I like what I look like. Mentally, there are times na syempre hindi okay, pero kaya pang mag-cope. Okay. And health-wise, wala naman akong chronic na sakit. Okay. So, okay po. So 7. Siguro kami yung sa mental health. Okay. Since I think after pandemic ata mas na-heighten yung pagiging anxious ko. Na to the point na parang nakaka-hinder siya sa maraming opportunities na nangyayari sa akin. Kasi parang naging hesitant ako sa maraming bagay since low po yung confidence ko and such. Okay. I think
siguro yun po yung part na gusto ko i-improve sa yung mental stability ko po, parang gano'n. Okay. Because sometimes, we know naman po dito sa Lano, in this generation, we sometimes feel insecure about our physical attributes. So, ganun din po ako minsan. So, sometimes hindi po ako masyadong satisfied sa nakabuuhan ng parents ko. So, yun po, 7 out of 10. Pero po kasi sa physical appearance po, tsaka yung attitude na rin po. Attitude, behavior na rin po. Kasi marami po akong insecurity po sa physical appearance. Lalong-lalo na po sa height, mga ganun po. Sa skin color po lalong na po. Kasi, di ba po yung ano po ngayon, yung beauty standard po ngayon ng mga Pilipino is Korean skin po. Ganun. Siguro yun dun po. Tsaka sa attitude po, bipolar po kasi ako eh. Bago-bago po kasi yung mood ko eh. Yun po. Siguro po if masasama, siguro rin po yung mga skills. Kasi po yung mga ibang childs is parang inborn po sila sa skills. Like, they are athletic, they're magaling sa mga bagay-bagay na inaasam ko. So, like ano po yung parang sana magaling sa ganito? So, feel ko po, I'm not athletic, pero I'm magaling naman po sa mga ibang bagay. So, I'm gonna go with athletic po. Since gusto ko po mag-engage sa mga physical activities. Okay. So, parang sa course po namin ngayon, kasi po, computer engineering, parang, syempre po need po na para mabilis ka po ma-keep up sa math. Like, for me po kasi, hindi po ako ganun ka galing mag-solve and all. Like mathematical skills. Yes po. Now, for the second part, more about health standing. We asked our survey participants how health conscious they consider themselves to be, what diseases they're aware could be running in the family which they may potentially acquire, and is that something they'd be prepared to do lifestyle modifications for as a preventive measure, or would they opt to have the possibility of acquiring the disease edited out of their genetic makeup, perhaps even before it manifests later in life. The participants gave an average score of 8.23 out of 10 for how health conscious they assess themselves to be. But even if that's pretty high, does that translate to preference for lifestyle and diet modification to prevent sickness or diseases, especially those that could be heritable, over, say, editing the genetic makeup? Before we go deeper into their responses, here are the diseases they mentioned they are aware runs in the family. So, given all things for consideration, between lifestyle modification and undergoing gene editing procedure, what's regarded as a better option? Let's look at the participants' rationales why some would give gene editing a go. Parang gusto ko po mag-go pero at ngayon po parang hindi ko pa po kasi siya priority. Okay. Pero kung libre, I would go for it. Talaga? Kasi ang hirap. Minsan po kasi ang hapdi niya sobra. So, ang hirap. Parang hindi ko po magawa yung normal thing na pwedeng gawin mo. So, parang it prevents you from doing the normal things you could be doing. Sobrang lala. Well, hindi lang siya priority. Halimbawa. Tatanggalin na lang po. Mas gusto mong tatanggal mo lang. Bakit po? Mahirap po magka-high blood disease. Marami pong bawal. Okay. Since limitado lang po yung pwede mong kainin. Since na-experience ko na po sa mama ko kasi yung nanay ko po is ilang beses na po siyang in-admit dahil sa high blood po. In-advise po ng doktor na ito lang po yung pwede niyang kainin and limitado lang po yung pwede niyang kainin or inumin. Yun lang po. So, is possible naman po, parang mas gugustuhin ko lang din po na matanggal talaga. Para for the sake of other people din po na if parang malala na po yung case nila sa ganun, like at least pwede na rin po sila mahirapan. Unlike din po sa kaya din naman po yung other side na maging healthy na lang po, like iwasan na lang. Pero mas preferable po siguro kung kaya rin tanggalin. Talaga? Ano po?
Pwede po, kasi hindi po kasi ako makapag-basketball. Gusto mong basketball eh. So parang kumbaga nalilimitahan kayo. Opo. So kung pwede ipatanggal, ipatanggal? Opo. Okay. Yes, well, if the technology exists and the prices, well, within reach, of course. So. Talaga? Kung sa lifestyle po, kung babalansahin niyo po, kahit kung anong gawin niyo kung balance, ganun pa rin naman yun. Nasa jeans nga po. Ganon. Okay. Sige. So tanggal na lang. For you. Kayo po, kuya. Parang mas maganda din po kasi na matanggal yun. Para mas mahirap po kasi na pagdaanan pa yung ganun. Kung nakikita po natin sa kanila na mayroon po silang ganun sakit, mahirapan po sila. Kaya ayaw naman na po natin maraming sila. Ayaw nang marana. Ever naman po, yes siguro. Para, di ba, kung sa akin na lang, stop na. Kung may magiging anak man ako in the future, wag na lang. Kasi, di ba, kung parang yung parents ko po kasi, parang sila, di ba, nahihirapan na po sila sa ganun, namana nila sakit. So, masaya na po sila na hindi ko namana, pati ng mga kapatid ko. Siyempre, mas masaya po ako kung hindi naman mamana na magiging apo nila. Okay. Parang sa kanila na lang po. Okay, so if it's medically possible na siguro ipatanggal sa genes mo, for example, yung sakit na yun, na pwedeng mag-manifest siguro sa anak mo in the future, you'd go for it. Yes po. Kunwari, ako, hindi na po sila. Ako po, nagka-diabetes. Paano po pag may inheritance spread? Kawawa naman po yung magiging anak at apo ko nun kasi iisipin nilang may dugo po silang ganun. Parang habang bata sila katulad namin, alam namin na ganun. So parang pag parang ito sa nagkasugat, sa parang nag-worry po kami kasi po alam po namin na may genes po kami na diabetic po talaga. Parang para sa akin, mas maganda po tanggalin para hindi na po mabothered yung next generation ng family namin and mawala na po talaga yung sakit. Okay. Alam niyo daw marunong magsalita. Talaga, papatanggal mo? Bakit po? Kasi, para rin ma-improve yung sarili. Okay, para ma-improve yung sarili. Meron pong iba? Maging confident sa sarili. Para maging confident. Kaya yung hindi mo nakaharapin yung sakit na yun. Okay, for confidence. So, thank you. Opo ako. Go ka sa gano'n. Bakit po? Bakit? Parang ba't ko mag-go sa medical procedure? Kasi pag everyday po may maintenance, parang maano po siya sa budget. Mabigat po siya pag naubos po yung gamot, mabigat po. Para pag surgery, tatanggalin na po mas magaan po. Gano'n? Hindi mo mas magaan kapag surgery pa? Isahan na lang? Kasi parang gastos ng gastos sa maintenance. Opo, mas mabigat po kasi pag gastos ng gastos and wala naman pong effect sa katawan. Okay. Good thing siya to consider. Okay. And syempre, we'll do our own research din kung ano yung mga side effects niya if ever. Pero I think it's interesting din. Kasi mahirap na magkaroon ka ng ganong sakit, daming maintenance medicine, daming mga check-ups, ganyan. Okay. Mas okay na mawala. Taking that into account din. Okay. I feel like i-go ko rin yun. Lalo na kasi yun nga, yung mga maintenance, yung mga medicine, mga check-ups, dagdag gastos na rin yun. I see. So kesa naman na tuloy-tuloy yung gastusin na mahal, isang gastos na lang yung ganun na cure for that. I see. Like for that sickness. So parang medyo willing naman to undergo, let's say, a medical procedure to remove yung mga heritable diseases, ganyan. As long as para assurance talaga. Okay. Proven na effective. If proven effective. Maganda po yun kasi mas maganda yung health mo kung ganun. Kung may diabetes kasi maraming bad effects yan sa katawan mo. So it's better to mawala talaga yun sa genes. Okay. Kung pwedeng possible na yung medical care ganun. Sige, go for it. Go for it. There are those who are hesitant on gene editing, thinking it's something unproven, risky, and pricey, thus opting for a safer option of lifestyle modification. Living a healthy lifestyle is also regarded as the best alternative when without financial means. Besides, some participants believe
It's supposed to be a natural way of life, whether with a gene editing procedure or not. Siguro po, depende po. Kasi, like, yung gene editing po. Like, what if po may setback or may other sickness na kumapit po sa'yo, like, once na ganito, ganyan. Mas nawala na po yung, ano nyo, prevalent po na skin allergy, for example, ganun po. So, parang possible na you get some other disease then. Yes po. Depends on the risk involved. Yes po. So, depende po. Pero, we'll go for it po kung safe po siya na-try na po. Okay. Kung proven safe. Yes po. Kung sure na safe, you'd go for it. Yes po. Ayusin nyo lang po yung lifestyle po para hindi na po ma-inhale yung ganong sakit. Hindi na ma-inherit. Pero kung medically possible, papatanggal, ayaw nyo ba ng ganon? Parang po sa akin, ayoko po. Bakit po? Parang ano po kasi, parang mas preferred ko lang po yung natural way na lang po. Instead of parang something hindi naman sure. Ganon. Opo. Walang parang, as long, okay naman po siya kung may mga like scientifically proven siya or may mga research siya. Pero kung wala po, I would ano na lang po sa something natural lang po. If it's sure, you'd go for it? Opo, I'll do po. Pero kung wala siyang proof, ganun po, I'll ano na lang po sa natural, natural way. Okay. Pero pag nadedetect sa kumbaga sa genetic makeup mo, for example, na I would have andun yung, let's say, may recessive gene or siguro dominant gene yung cancer, ganyan. Yes, I would go for the medical procedure. If there's certainty, kumbaga, if there's certainty. Pero pag hindi ka pa sure na mapupunta naman talaga sa'yo, you'd go for lifestyle. More on lifestyle changes na lang po. Tamang carefulness lang po. Okay, why not go for, if there's a medical procedure that can take that parang diabetic tendency in your genes? More on iwas na lang po sa other risk. Mas prefer ko po mag-carefulness na lang. You think there's risk kapag if you'll undergo such medical procedure? Much less effort na lang po. More on careful side na lang din po. Okay. First, I would take a risk po muna. If I know naman po if I can do better lifestyle, if I can change it parang step to step. Okay. Parang so sa tingin mo mas risky kapag kumbaga pag medically papatanggal mo, for example? Yes po, I have someone na kilala po kasi parang ano po agad, opera. Okay. So parang mas risky po siya kasi parang tendency po niya hindi po ganun kalaking chance na maging successful. So I would say, and I suggested to him na do better lifestyle muna every day so you can siguro possibly get better muna than taking a risk na you don't have idea if magiging successful ba. So yun po. You feel mas risky kapag like medical procedure? Yes po muna. Depende po muna sa situation. Okay. Thank you so much. Sa akin po is hindi po. Hindi? So, ano na lang po, sa lifestyle na lang po, papabuhin na lang po yung Talaga? Bakit? Kasi actually, yung iba naman po kasi, kung magkakaroon po ng ganun, hindi po affordable or hindi po kaya nilang kumbaga, hindi po nila kayang purchase yung yung ganun treatment. So, mas careable po talaga kapag yung lifestyle na lang po. Habits, ganun. Siguro po, if possible po, kung pwede lang tanggalin po siya sa genes. Kasi most especially po kasi, kung sa heart disease, kahit na magiging maayos po yung lifestyle and such, kung as in prone po talaga sa heart attacks and such, parang mahirap pa rin iwasan yung mga ganong sakit. Since kahit nga, kasi sa experience ko po, yung lolo ko po kasi, maayos naman po yung lifestyle niya. Pero ayun nga po, nawala po siya dahil pa rin sa heart disease niya. So parang, no matter how we try baguhin yung lifestyle na yun, kung nasa gene siya, as in parang sisira niya pa rin yung resistensya niya po. So you'd go for a medical procedure kung may ganon? Opo, pero feeling ko mahirap yun, or like,
maano po sa pera. So I think, ideally, kung pwede lang matanggal. Pero siguro po ang pinakamagandang resort for someone na hindi naman po blessed sa pera is baguhin. Siguro ayusin yung lifestyle din sa. Okay. Siguro kung nandyan naman na tayo, hindi mo naman na din masasabi yan na kung magkaroon ka man ng ganun. Ganon. Opo. Pero parang kumbaga mas tatanggapin mo. Opo, tatanggapin ko na lang na kung ganun talaga, kung may cancer ako, wala naman na din po akong magagawa. Ganon. Opo. Tatanggapin mo na Pero lang siguro kung talagang, kung ayaw mo naman din mamana yung sakit na ganun, kailangan maging healthy ka mo. Maging healthy ka. So parang itatry mo na lang muna maging healthy kesa like parang to undergo some medical procedure para matanggal yung sakit na yun. Yes po. Siguro hindi na. Kasi naman naiiwasan naman siya through lifestyle modification. Okay, so kung kayang iwasan naman, no need for like to undergo a medical procedure to parang siguro to remove yung diabetes. Go for parang natural ways. Traditional, gano'n. Lifestyle changes na lang. Safe po yung lang po, yung sa diet po. Mag-change ng diet po. Since yun nga po yung sa diabetes na naman po siya. Pwede naman siyang i-delay. Okay, as long as yung diet ma-manage naman. Opo, yung diet na ma-manage and also yung healthy living po. Healthy lifestyle. Dahil kaya namang ma-manage. Few opt for lifestyle modification as a practical approach, especially when without a guaranteed detection of disease manifestation, when it's not even 100% sure that the disease will be acquired. Sabi naman po kasi sa amin ng doktor, hindi naman daw po porket parang namamana siya is may malaking possibility na malahawa talaga or mamana talaga siya ng mga anak mo. Pwedeng yung mga anak ng anak mo ang makamana, ganun. Lifestyle na lang. Talaga? Bakit? Bakit lifestyle? Kasi we're not even sure kung mapupunta ba talaga sa'yo dun. It's a waste of money kung medical procedure pa din, hindi naman pala talaga sa'yo mapupunta. Few others say that having both gene editing and lifestyle modification can be favorable for optimal health. If the benefits outweigh the pros outweigh the cons. Sorry? If the pros outweigh the cons, okay. Okay naman yung gene editing, pero sabi nga niya, may mga risk po sa gene editing. Kaya siguro sa ibang problems natin, pwede nyo madaan naman siya sa lifestyle or diet. Kung pwedeng idaan naman sa lifestyle or diet. But definitely, if the pros would outweigh the cons. Pwedeng dalawa. Depende? Opo. Papatanggal po. Papatanggal? Mas parang mas naglilink ka na ipapatanggal. Opo. Kasi kung saan lang po, di ba pag natanggal sa po, pwede rin pong at pwede ka na pong maging healthy lifestyle pagkatapos po. Ano po? Maging healthy lifestyle po. Papatanggal mo, tapos magpapaka-healthy lifestyle ka after. Wala din po kasing parang self-consciousness yung isang tao. Kahit na let's say na magpagamot siya ng magpagamot, kung yung lifestyle din niya is parang wala din, parang gumagawa pa rin siya ng mga bad habits niya. Parang wala din kwenta yung parang pag-treatment niya. Pwede rin mapa-expense siya ng pera na unnecessary dapat. I think it's very beneficial, and it will benefit the person kung mag-stick na siya sa good healthy lifestyle. Okay. Thank you so much. And that's it for this research. Hope the findings are as somewhat amusing and valuable for you as it had been for me. Have a good day and see you next time.